So isang bagay ang aking i-share sa inyo dahil nandito naman na tayo. Kasi alam niyo po ba yun, yung pinost ko to sa aking page, yan, sa Facebook natin. Sabi nila, bakit daw ako naglagay pa niyan? Eh pwede naman na maliit lang, kumbaga tapat lang ng mga bintana, tapat lang ng pintuan. So alam naman natin, marami talagang mga gumagawa ng, sabihin na natin, pwede naman na bubuhusan nila ibabaw, maliit lang na lalagyan ng tabla, popormahan lang yan, tapos yun lang yung bubuhusan mo kung saan yung tapat lang ng opening. Kung isipin natin to, below the beam, may 3 piraso pa tayo na hollow blocks, kung sakali po na walang lintel beam po yan. Good morning. Tara sa Bagabag. Mamotor ako ngayon dahil magandang panahon. Panibagong araw tayo dito. Bagabag project. Ayun nga, para pinapabang na natin yung para sa electrical natin. Tapos ito, pinapayos ko na yung tambak natin dito. So ito na kasi yung mga sumusunod na gagawin. Katapos ng CHB, lintel beam, tapos ito na yung tambak na natin ang inaayos. So dito may naglalatag na rin dito. So yan na lang, kinokompleto na lang yung CHB laying natin dyan. Yan, papasaraduhan ko na yung buo. So kung makikita nyo, enclosed na lahat, no? Ito yung master's bedroom. Ito yung pinaka living area natin. Saktong sukat lang talaga ng living area. Tapos yung dining area natin, tapos kitchen natin dyan sa part na yan. Ayan, diba? So napakaluwang yan sa may part na to. So ito yung pinaka dining natin dito sa may part na to. Kaya niluwagan ko dito para kung sakali dito yung magiging access. Ito yung table para nandito siya sa gilid, para maluwang gumalaw dito sa may kusina. Common TNB, napakaluwang nito. So pagka common TNB sa akin kasi kino-consider natin yung space niya. May shower tayo dyan, tapos mayroon tayong syempre yung inidoro, pero yung vanity niya dito sa labas. Ayan, dito. So dito lang yung vanity niya. Hindi naman siya vanity na kumbaga yung may sink dyan. So table lang yan, tapos dito yung may sink. So naka-separate pa rin siya. So ito yung room 2. Ayan, tatanggalin na natin yan. Napakaluwang din, no? Sakto lang yung sukat. Ito yung room 1. Ayan. So dito lagayan ng ating yung pangalan na ito, yung cabinet. Tapos ito naman ay storage. So storage yan, sabi ko buo yan hanggang dun sa taas. Fluted panel yan. Hidden storage. Si Hamim, oh. Dayo pa to, galing pa ng kamusliman. Mindanao, Marawi. So ito naman, na-organize naman natin. Master's bedroom, CR dyan. So pinapa-enclose ko na. Tapos dito naman walk-in closet. So yan yung naayos natin ngayon. Papabutasan ko na doon kung sakali. So aircon yun siguro sa may part na yun, para dito tatama. So isang bagay ang aking i-share sa inyo
dahil nandito naman na tayo. Kasi alam niyo po ba yun, yung pinost ko to sa aking page, yan, sa Facebook natin. Sabi nila, bakit daw ako naglagay pa niyan? Eh pwede naman na maliit lang, kumbaga tapat lang ng mga bintana, tapat lang ng pintuan. So possible ang nangyayari dyan talaga, pwede naman na ganon yung mangyayari o kaya magiging sitwasyon. Pero alam niyo po ba, yung kailangan nating matibay na struktura, na hindi naman po yung sasabihin natin na yan. Sige, mamaya. Mamaya pupunta ka doon. Ngayon mga kamusta, eto kasi pagdating sa mga building kasi mga kamusta, dapat meron tayong tinatawag na hindi lamang po yung gagawin mo yung bahay, kundi gagawin mo yung bahay na meron kang malasakit. At ang isa pa doon, syempre susundin mo kung ano yung nasa plano. So ano nga ba yung purpose niyan? Bakit pa tayo naglalagay niyan? Sabi nga ng karamihan doon sa may page natin, kung yan lang dapat yung binuhusan, ibabaw lang niya. Ganon din naman yung header ng pintuan, header ng bintana. So sabi nila, bakit na lang yun na lang, dagdag gastos pa daw yan. So kung dagdag gastos yan, so naisip ko, kontrata ko to. Possible pwede kong gawing yung kumbaga kung ganun lang naman pala yung sitwasyon, o kaya ganun naman pala yung pamamaraan, pwede kong dayain, o kaya pwede ko namang sabihin na mas malakas na yan, o kaya malakas na yan, at hindi ko na ginawa yan, o kaya hindi ko na pinagawa sa tropa. Pero hindi ako pumayag. Alam niyo po yan, ang lintel beam po kasi napaka-importante po niyan sa isang struktura natin, no? So sa isang structure kasi, sa mga bahay kasi, ito kasi yung kalimitan na hindi ginagawa ng mga karpintero, mga contractor, o kaya naman manggagawa, na kung saan yan po yung mali na practice na dapat itama natin. So alam naman natin, marami talagang mga gumagawa ng, sabihin na natin, pwede naman na bubuhusan nila ibabaw, maliit lang na lalagyan ng tabla, popormahan lang yan, tapos yun lang yung bubuhusan mo kung saan yung tapat lang ng opening. Pero minsan nga hindi pa nila ginagawa yan, kumbaga di ko alam kung paano naasintahan na lang nila, nilalagyan nila ng runner, 2 bakal na 10mm o kaya 12mm, tapos pinapatong nila dun yung CHB. So isipin natin yon, asan yung lakas? Paano kung yung CHB natin ay mas mataas? Kumbaga yung below the beam na yan ay pumapatong pa ho yan ng 3 piraso. Kung isipin natin to, below the beam may 3 piraso pa tayo na hollow blocks, kung sakali po na walang lintel beam po yan. So silipin natin to. Sa sukat ng lintel beam natin na yun, katapat ng lintel beam natin na yun, ayun, ay halos 1, 2, magtatatlong CHB pa ho yan, no? So ngayon ang mangyayari po niyan, yung bigat ng CHB natin na yan ay malamang sa malamang pupunta doon sa may bintana o kaya sa pintuan natin. So actually nabanggit ko na to sa mga vlogs natin, pero eto, papakita natin dito sa may part na to na dapat meron at meron tayo. So dito sa loob, kita nyo po yan, lintel beam po yan. So ibig sabihin may nag-hold dyan. Ang iniiwasan natin mangyari dito ay magkaroon ng reaction, magkakaroon ng crack between CHB at saka yung CHB na nakapatong sa taas. Sige, daan ka, Mim. Yan. So ang nangyayari kasi niyan, nagkakaroon ng mga cracks. Ngayon, pagka sinara mo yung pintuan, nilakasan mo yung pintuan, ang nangyayari dyan, umuuga. Ngayon nagkakaroon ng mga gap, yung bawat door jamb at saka yung CHB natin o kaya yung palitada natin. So kumbaga nagkakaroon ng galaw. Para hindi magkaroon ng galaw, lagyan mo ng lintel beam. Yan. Kasi yung lintel beam na yan, nakakonect dito sa may poste natin at nakakonect sa kabilang poste din natin. So ang nangyayari kasi niyan, mayroong connection between dito sa may poste at saka dito sa may poste na yan. Ganon din dito sa may lintel beam natin. Tapos mayroong pagpapatungan nung CHB natin. So napaka-importante po niyan. Oo.
So hindi ata ako nagdala ng sticker ko ah. So ngayon kung makikita nyo mga kamasa, dahil ito ay full renovation, ito papagiba ko yan, papatungan ko yan ng hollow blocks kasi ito kusina yan. Kasi hindi po pwede na ganyan lang nakahang lang to. Ganon din yon, nakahang yung mga yan. So walang kinakapitan to mga to. Ayan oh. So ngayon yan yung hahabulin natin ngayon para mas maging maayos. Puntahan nga muna natin itong mga tropa pips. Tingnan ko kung may sticker ako ah. May sticker rin doon. Tingnan ko kung may sticker ako. Ayun oh, pangalan. Lance Andres Itamani. Oh, yun oh. Kay Rizzy Bacani. Oh, ikaw. Vincent Simon Kababatan. Ayun. Temple Scarlett Reyes. Ayun oh. Stig. Saglit, tingnan ko kung may sticker tayo. Ano, Jay? Yan din, kung may sticker tayo ah. Natin guys. Paldo kapag meron. Pag wala, abangan nyo ako dito. Yes! Yes, man! Shoutout sa mama ko. Shoutout ka sa mama ko. Marami shoutout ka sa mama ko at mama ko yung bed! Shoutout sa kay Burming dyan sa Bidyalan. Naku, wala talaga. Aray mo. Akin lang itong gloves. Hindi Ay! pwede, wala akong Bigyan niyo ko ng gloves, pambilyar! O, dito sa may part na to mga kamsaw, napapansin nyo. Ayan. Opening po ulit to. Pwede naman, sabi nga nung karamihan, pwede naman doon. Pero may isa kaming kailangan i-consider din na kung saan dito dapat ay meron din. Kasi ito, panel box po yan. So, hindi namin hayaan na yung panel box na yan, ay baka yan yung magiging reason na kumbaga manghihina yung ating CHB. Kasi ito, ang distance nito nasa 4 meters yan. So ngayon, ang gagawin natin para makasiguro na maayos yung ating ginagawa ay ayan, lalagyan natin ng lintel beam yan. So halos lahat po na ito. Lahat ng opening natin meron at meron. Kasi ito may biga pa naman tayo sa taas. So sabi nga nila, bakit na lang hindi yung biga? Sabi ko naman, kapag ganyan na may opening, automatic po yan. Meron tayong lintel beam. So napaka-importante niyan mga kamastana. So dahil full renovation po ito, ayan. So ngayon inaayos namin lahat para ito may bintana diyan, meron din bintana diyan. So ayan nga, walang lintel beam yan pero gagawin natin, lalagyan natin ng lintel beam yan para maging maayos. Okay? So reinforcement ng column, meron po yan. So, bawat mga ayan, poste na ito, pinatabihan din namin ng panibagong poste to make sure na maging maayos ang lahat. So napakaluwang na ito, mga ilang araw lang to na naglalatag ng CHP. Sa mga susunod na araw magpapalitada na ho kami. So sabi ko nga nung last na video natin sa may page natin, ito nga, talagang napabilib naman ako sa mga tropa natin. Although maraming mga nambaba sa atin na sabi nila basic lang naman daw. Oh, basic lang. Sabi ko nga, ito yung mga maliliit na excess ng mga to. Yan. Kung maaari, malinis yan. Ayan. Ako naman, pinupuna ko yan. Kasi as part na ako isang contractor, iniiwasan ko yung doble trabaho. Hindi maintindihan ng iba kung bakit nga ba, ayan, yung mga ganito, hindi ko pinapayagan yan. Kaso nga lang, meron at meron nakakaligtaan. Pero at least, hindi po yung lahat. Kasi hindi naman po minuto, segundo ay binababantayan natin yan. Kasi yung mga tropa naman natin, sabi ko nga sa isang post ko, mas marunong yung taga-masid kaysa yung gumagawa. Kahit nasabihin mo na hindi marunong gumawa, yung gumagawa, kung nagmamasid po yan, malaki yung impact nun. So nag-markings na rin ako para sa mga outlet. Ito sa my kitchen, ayan. So may sukat naman yan, tsaka i-level hose naman yan ng tropa, mga switches tsaka outlet yan, bawat rooms yan. Ito kasi TV console yan kaya meron tayo dyan. So lalo na kapag kadadaan sa may biga tsaka dito sa may mga portion na wala pang abang, lintel beam natin naabangan na natin. Okay? Take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so true. The Allen Builders is here for you. The Allen Builders.
built strong, foundation clear. With every touch, your dream is near. We craft with care from start to done. The Allen Builder.